as we go through po, although si Tita Marcy, nirecall niya na po yung mga topic natin this stewardship month. But let us again recall that those stewardships that God allowed us to be a good steward ay andoon rin yung grace ng Panginoon sa atin. Nung first Sunday, tama po, no, we talk about treasures na pinangunahan ni Pastor. Second Sunday, about tithing. Third Sunday, the time and the health. Last Sunday is yung mga talento ng bawat isa sa atin. And of course, ay matuturing natin na regalo lahat iyon ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin, sa mundo ng mareklamo, sasabihin natin na ang dami naman, sobrang dami namang responsibility na ipinagkaloob ng Panginoon. How can I handle this? Pero dadagdagan po natin yan ngayon. Hindi po natin babawasan kasi ayun po talaga yon. Dadagdag po natin yung pagiging good steward sa creation, sa nilikha ng Panginoon. Nilikha po ba kayo ng Panginoon? Matuturing po ba ninyo na good steward kayo ng inyong kapwa? Amen. Ngayon po, ang tanong naman, maituturing po ba natin ang sarili natin na mabuting katiwala ng mga nilikha pa ng ating Panginoon? Ngayon po, 2 linggo na kahit, although wala po akong TV, pero sa TikTok, sa Facebook, ang headline pa rin ay about contractors, about politicians, about DPWH. Hindi tayo magbubulag-bulagan na yun yung katotohanan na nararanasan ng ating bansa. And yung pinag-uusapan natin ngayon, ito yung madalas na inaabuso, nakakaligtaan. At ngayon, talagang inaabuso, sinasadyang abusuhin at nagiging dahilan ng maraming politiko upang makapagnakaw sa kaban ng bayan. Let's talk about God's creation. Kaya ko po binasa yung New Revised Version kasi sobrang daming beses inulit yung salitang creation. And as I want to continue this, I also want to remind all of us na bakit nga ba kailangan pa itong isama sa Fifth Sunday? Pwede naman yung creation, yung stewardship ng iba pang bagay. Bakit kailangan ito? Kasi po, ikaw, ako, tayong lahat ay parte nito. Magkakaugnay tayo at tayo ay tinawag ng Panginoon na katiwala. Kagaya ng pagtawag niya sa ating mga talento na ginawa, hindi po ba, na pinagkalooban niya tayo ng mga talento at tayo ay naging mabuting katiwala. Balikan po natin sa Old Testament. In Genesis chapter 1, verses 26 to 28, di ko na po babasahin. But the gist is, God gave man dominion over creation. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang tiwala para pamunuan ang lahat niyang nilikha. So ano po ba yung creation? Ito po ba ay tayo? Kasi gawa naman tayo ng Panginoon. Hindi po. Ito po, ang tinutukoy po dito ay yung creation bago tayong mga tao. At tayong mga tao ang inatasan na mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. And if we would look at it in a worldly perspective, we could immediately sense that there is pride. Sorry kayo sa amin kayo pinagkatiwala. Sorry kasi pwede naming gawin ang lahat ng gusto naming gawin sa inyo. Pero as Christians, we will not look in the same manner as how this world would like us to look our creation. What does dominion really means? Hindi po ito yung pag-exercise ng kapangyarihan para mag-over-control sa lahat ng pinagkatiwala sa atin. It is not about exploiting creation for personal gain. It's about stewardship. Caring for creation as God cares for us. Naniniwala po ba kayo that God cares for you? Bilang United Methodist, bilang nagkakaisang Metodista,
Alam po ba natin na we affirm, tayo ay sumasang-ayon, na lahat ng gawa o ng nilikha ng Panginoon ay para sa atin. At ito ay manifestation ng kaniyang kabutihan at providential care. We are called to practice responsible stewardship and to live in right relationship with the Creator. Sa pamamagitan ng pag-aalaga rin natin sa kanyang mga nilikha, nakikita rin po sa atin na meron tayong mabuting relasyon sa Panginoon. Hindi lang relasyon natin sa kapwa, kundi sa lahat ng kanyang gawa. Ito po ay according sa ating social principle sa Book of Discipline. And I have a story to tell po Hindi po ito kwentong barbero, ito po ay naganap sa isang konferensya kung saan may isang pastor na talagang isinabuhay niya yung pagiging good steward of creation. Napunta po siya sa isang mission church kung saan ay napakagulo, sobrang kalat, as in masasabi na chaotic yung lugar ng pinagtayuan ng mission church nila. So inayos ni pastor lahat. He's very good in church administration. Hindi lang church administration, kundi yung environmental administration sa paligid niya. Natuwa yung mga tao. Pero isang araw po, pinatawag siya ng SPPR. Naku po, parang sabi ni pastor, naku, anong bang ginawa ko? Maliban na pinakailaman ko to. Yun po pala, kaya siya pinapatawag kasi ang sabi ng SPPR, pastor, kasi pinag-uusapan itong iglesia natin. Bakit ho? Kasi may kinabit kayong tarpaulin sa labas. Akala nila pangalan ng church natin to. Ang nilagay po pala ni pastor sa tarpaulin, no plastic UMC. Talagang pag-uusapan po. At may takot sa mga tao, naku, nakakatakot naman sa church na yan, bawal daw plastic. Sa komprehensyon po ng mga normal na tao, talagang may takot po doon. Pero ang nais na ipahatid ng pastor ay bawal gumamit ng mga plastic na bagay dito sa loob ng iglesia namin. Kasi sinusulong namin ang plastic-free UMC. So, ang ginawa na lang ni pastor para hindi po matakot yung mga tao ay pinalitan. Wag na no plastic UMC, baka akala yan yung pangalan ng church. Plastic-free UMC na po ang pinalit niya, na mas naunawaan ng mga tao. Likewise, we are called also to be a responsible stewardship. To live in right relationship with our Creator, kagaya po ng sinabi ko kanina. Kaya po ang MEA, ang Manila Episcopal Area, ang malaking sakop nito, ay meron ding advokasya para sa plastic-free UMC and sustainable energy. Actually po, nagkaroon sila ng forum last March. At meron tayong mga kapastoran, mga workers na umattend dito bilang bahagi ng ating pakikiisa sa layunin na ito ng ating iglesia. Kung kaya po ngayon ang ating churches, kung papansinin po natin, naririnig ko po ito kay pastor na tayo rin po ay plastic-free UMC hanggat maaari, At sinusuportahan din po natin yung mga solar energies. So, if we will go back to our verse, kung babasahin po natin ang Romans, the theology might fall na yung creation ay nakapokus sa tao. Kasi po, madaming mga kabataan ngayon, ang favorite verse ay yung Romans 8:18. For our suffering in the present time cannot compare to the glory of God that has been given to us in the future. Pero if we would like to dig deeper into it, titingnan po natin ng mas malalim. We could see that Paul is not simply concerned about in Romans 8, about the salvation of the people. Hindi lang siya para sa ating mga tao, kundi para ito sa kabuuan kasama ang natural world na nilikha ng Panginoon. So we will talk about that there is interconnectedness of creation. In verse 20, Paul said that the creation is subjected to futility. Futility. Ano po ba yung futility, Sa Tagalog version, sa MBB
tag or Magandang Balita Biblia Tagalog, ang ginamit na salita ay pagkabigo, futility, pagkabigo. Kung saan dahil sa kasalanan ng unang mga tao, si Adan at si Eva, pati ang mga nilikha ng Diyos ay apektado. Nakaranas sila ng paghihirap, kung saan nababanggit naman po sa iba pang verses na merong pagkatuyo, pagkatigang, nabubulok o namamatay, even yung mga halaman at mga hayop. Kaya nga po may mga hayop rin na nilikha para actually hindi naman maglaban-laban. Pero dahil doon sa fall, sila ay naglalaban-laban. Kaya meron tayong tinatawag na microorganism sa living organism. At pati yung mga ilog. Ngayon, hindi ko na po masabi kung natutuyo pa ba yung ilog kasi lagi na siyang apaw. Kasi wala na siyang paglalabasan ng tubig, And connecting to us as humans, we can also experience futility, pagkabigo sa paanong kaparaanan po, such as frustration, rejection, sickness, illness, diseases, and death. Lahat po ng iyon, pagkamatay, pagkakasakit, yun yung sinasabi sa mundo na ito na pagkabigo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, yung kamatayan ay glory sa Panginoon sapagkat babalik ka na doon sa gumawa sa iyo. Kung uunawain po natin ng maigi, yung mga bagay na nangyayari sa atin, maaaring tayo rin ang may gawa. Yung pagkakasakit natin, the way of our living, nung mga kabataan po natin, paano po ba? Tapos kapag dating mo nung may edad-edad na, andyan na po yung mga cholesterol, sugar, yan. Yung papa ko po, number 1, na-feel niya na yan. Ramdam niya na yon. At sinasabi sa Bible that it could be the sin that bondages us. Ito yung tumatali sa atin para hindi tayo makalaya. Maaring yung pagkakamali natin, yung kasalanan natin, yung pagkukulang natin, ang naghahatid sa atin sa ganong kahihinatnan. Pero ibahin po natin ang mga nilikha ng Diyos. Wala ho silang kasalanan. Ni hindi nga po nila alam na yun na po pala yung ginagawa sa kanila ng mga tao. Noon, ang matinding problema lang yung mga kaingin system po, pinuputol yung mga puno, hindi nila papalitan. Ngayon, iba pong usapin, Wala pang ginagawa sa kalikasan, inaargabyado na agad sila. Kaya po sa verse 19, it says that the creation has its great longing. Nasasabik ito. Nasasabik saan? Nasasabik itong makalaya rin. Hindi lamang tayong tao, kundi sila rin yung may kasabikan na makalaya sa paghihirap. Can you consider yourself free? Malaya po ba tayo? Amen po ba? Kasi po, etong krus na ito, kaya po lagi nasa unahan niyan, Kasi yun yung reminder sa atin na tayo ay pinalaya ng Diyos. And let us not doubt na tayo ay malaya. Amen po ba? Ayun, nag-amen po kayo, ha? That amen, that yes means that the Lord is calling you, that we must live with purpose. Ay naku, parang napasama pa ata yung pag-amen kung may gagawin pala ako. Ano ba yung purpose na yon? It is not a purpose na self-serving. Hindi yan para sa sarili mo. More than sa sinasabing mga developing projects na ipinangako ng ating mga leaders, nasisira pala ng mga kalsada, tas gagawa ulit. Napapataasan pala yung mga harang ng ilog, pero hindi naman tinatapos at babaha sa mga low-lying areas. And worse, the issue today, the number 1 headline, binubulsa yung budget after declaring na tapos na, pero the truth, inumpisahan, and worse, wala pa nga naumpisahan. Kaya po pala may isa akong ate na diakonesa, na deaconess, na-inspire ako na ang galing naman kasi yung mission po ng church nila ay talagang magbabangka sila.
Never ko siyang nakita, never ko pong nakita sa FB story niya na naglalakad sila para magmisyon. Sabi ko, ang galing, gusto ko maging ganito, yung kahit na anong hirap ang danasin, magtutuloy pa rin. Pero, napa-question ako, bakit nga ba hindi siya naglalakad? Ba't ba lagi silang nakabangka? Taga-Bulacan lang naman siya. Ayun po pala, laging baha na sa kanila. Walang nalalabasan ng yung tubig. Sabi ko, yung inspire na yon, napalitan siya ng lungkot, ng medyo pagkagalit doon sa system nila, sa flooding system nila, no? Kasi Bulacan lang naman po, yung noveleta nga po, dati hindi po yun binabaha. Ngayon, talagang pag binaha, lagpas tao, ubos ang first floor mo. Ganon rin po yung nararanasan ng Bulacan. Halos ilang taon na lubog yung isang floor nila. As well po, pagdating sa mga alagang hayop o hindi nating alagang hayop, it is more than taking care of our pets. Kasi yung iba po nag-aalaga ng gaano karaming hayop, pero actually, alin yung focus natin? Sapat ba yung ibinibigay nating pag-aalaga para sa kanila? And worse, darating yung pagkakataon na sila'y mamamatay rin kasi maaaring napabayaan din sila. Yung chaplain po namin sa Harris, sobrang bait po nun, lalo na sa mga hayop, Kung saan matututo ka talaga na pag siya po yung lagi niyong kasama, huwag kang papatay. Huwag kang papatay ng kahit na insekto. Siya po talaga yung nag-a-adjust. Halimbawa po, may langgam. Sa lamesa na po nila. Di po ang normal na gagawin natin, gaganon po natin. Talagang yung direction pa po, Siya hindi. Lalagay niya po ng direction, ire-redirect niya yung mga langgam hanggang makababa yun, hanggang makalabas. Yung lamok, ano po ang initial na response natin sa lamok? Yung iba po, spray. Yung iba po, yung dekuryente pa. Diyos ko, kinuryente pa po. Siya po ang gagawin niya, siya ang mag-a-adjust. Manghaba po lagi ng damit nun. Hindi ko po nakitang yung kahit skirt man po, hindi po. Tapos kapag may lamok na sa paligid niya, gaganunin niya lang. Shh. Kaya tatayo po muna siya saglit, ire-redirect niya kung saan siya nais na hindi siya masusundan. And it happened, di niya nga napatay. It's funny to think, pero nung nag-reflect po ako, bakit nga ba siya ganun? And I realized that it makes sense. If we dwell more on God's Word, isa siya sa halimbawa ng mabuting katiwala. Na even those small creatures, isa siyang mabuting katiwala. In verse 20 to 23, it didn't end with the thought that creation is in futility. Hindi lang siya natapos na kayo ay bigo. Sapagkat sinabi that in hope, there is hope. Pag-asa, may pag-asa. And our purpose is to believe that there is future restoration as part of God's promise, as part of God's redemptive plan. That more than the eternal life na alam po natin, na pangako ng Panginoon, God also revealed that there will be a new earth. Hindi ko po yun sinabi sinabi po yun sa Bible. Sa Revelation 21. Do we want a new earth? Ay, parang ayaw niyo po. In a world full of scientific ways and inventions, ano nga po ba yung new world? New earth. Ito po ba yung Mars na may pinapadala na sila para i-check kung pwede na bang magpatubo ng halaman? Ito po ba yung Mars? No. Because our God pertains to a place that we will be with Him. We will be with Him, including all His other creations. Kaya nga po mas malinaw na sa ating mga tao at ang sangnilikha niya ay magkakaugnay-ugnay. Therefore, we have to live
on our purpose, and that is to give hope, magbigay pag-asa, by being a good steward of it. Lagi natin pong aalalahanin yung kagalakan ng Panginoon. Sa Genesis 1 po, very basic na tinuturo sa mga bata about the creation story. At tuturuan yung bata ng mga emosyon, ano? Ano yung emotion ng Panginoon nung siya ay naglikha o siya ay lumikha ng mga bagay at ng tao. Tiningnan niya ang lahat at lubos siyang nasiyahan. Sa pag-aalala natin pong yaon, let's also reflect na by this time, itong konteksto natin, itong mundo natin ngayon, kung titingnan po ba ulit ng Diyos yung kanyang nilikha, masasayahan pa po ba siya? Mukhang hindi ho, no? Kasi parang hindi rin ho kayo nasisiyahan. So ano po yung pwede nating gawin? Bilang lingkod ng Panginoon, bilang mabuting katiwala ng Panginoon, ano yung pwede nating gawin? Personal question. Ano ang pwede mong gawin? Ano ang nararapat mong gawin? Na-share ko po nung nakaraang prayer meeting that I was very blessed nung ating stewardship of talent. Kasi first time ko po dito sa Palapala, tapos nakita ko po na may ganoon po kayong tradition, ano. And I was so blessed na pwede pala yun maging flow of worship na ipapakita ng mga lingkod ng Diyos yung mga talento nila. Kasi na-share ko rin po na lumaki po kasi ako sa church na tuwing stewardship man, ang highlight talaga yung tree planting. Pupunta po kami Upper Cavite, either Maragondon or Indang. Doon po namin gaganapin yung aming service. Doon po kami magtatanim. Doon po kami magre-reflect. So, different naman po yung naranasan ko. Yun po yung maganda nun sa lipat-lipat ka po, no? Sa Rizal po, iba din. Iba rin yung gawian nila. Then, nung nagharis po ako, I also encountered this advocacy of Earth Hour. We're in 84 supermarkets, 84 SMs, are also participating in their desired day and time, sa desired nilang oras at araw. Sa Haris po kasi, pag sinabing Earth Hour, every Friday yan, 8 to 9 p.m., strict po yun. Kung saan, magla-lights off po kami lahat. Yung school, yung dormitory, yung townhouse kung saan nag-i-stay yung mga professor namin and yung mga pastor. Wala ho kaming ilaw, wala ho kaming electric pan, bawal kang mag-charge, at malupit pa po dun sa dormitory kasi bawal kang tumayo. Dapat nakahiga ka lang. Masusungit po yung mga senior namin. Pag sinabi pong senior, mga 4th year na po, second year po ako andon. Bawal kang tumayo. Earth Hour. Ganyan po sa higaan talaga. Tapos bahala na kayo kung anong pwesto mo. Yung mga kumot po namin, di na namin makita sa bed kasi sobrang init. Close po yung Haris. Hindi yun open na pwede mong buksan yung bintana mo pag Earth Hour. So wala talagang pumapasok na hangin. Para saan po ba yun? Talagang nung una, hindi po namin naiintindihan. Para kaming sinusunog lang sa pugon. Tapos pagising po namin ng 8 to 9, parang ayaw na namin gumising, kinabukasan na lang. Kasi parang ang hirap. Pero nung nalaman po namin, ano bang dahilan? Kasi daw po pala, even yung daily activities natin, nakaka-apekto siya sa energy imbalances. Kaya po pala. Kaya ho, every time na Earth Hour Friday, 8 to 9, tas dishwasher ka pa po ng gabi, bibilisan mo na po talagang, kasi mataas po, 3rd floor po yung dormitory, tas malawak, kakapaka po talaga. Bawal po kami mag-flashlight. Bahala ako matalisod ka sa hagdan. Kailangan naming nakatoothbrush na kami. Kailangan nakapaghilamos na kami, nakaihi na kami. Kasi sabi ng senior, bawal kang tumayo. Matulog ka. Nagsisave tayo ng energy. Kaya po pag ate, pwede na po ba? Shh, di pa nag-a-alarm. Kasi may ring po yung dormitory. Pag tapos na po yung Earth Hour, magri-ring na yon, tatayuan na kami, bubukas na namin yung mga ilaw. Para po kaming mga bata na
playground na agad. Pero actually, naisabuhay naman po yun. Sa loob ng 3 taon na yun po yung practice namin sa dorm. Even our teachers are participating. Tapos po nung nakaraan po, nung second year ako sa aming NSTP, magawa daw ho kami ng program. E di nagawa ho ako. 3Ps. Magaling po ako nung nakaraan po. Di ba, mahilig po ako sa tatlo-tatlo. SSS. Ito po 3Ps. PPP. Pause for Pause Project. Ginawa ko po to halos 1 taon kung saan fina-fund naman po ako ng church namin kasi sinusupport po ako ng local church. Tapos, i-sponsoran po nila ako ng mga feeds ng dog at saka ng pusa. Ako na po bahala doon. Lalakarin ko na po yung buong Noveleta. San Antonio, San Rafael, Canyacao, San Jose. Bahala na po akong maglakad doon. Dala-dala ko po yung lagayan ng cat food at ng dog food. Pag may nakita po akong pusa, Ming! Arf! Uy! Magbibigay ako sa pusa at saka sa aso. Natuwa po yung professor. Nak, pwede ko bang kunin yung yung objectives mo? Ginawa po nila sa church nila. Sabi ko, take by your own risk po yan. Kasi po ako, hinahabol po ako eh. Hinahabol po ako ng pusa at ng aso. Pero it happened that it nurtured their young people. Sinishare ko po ito para makita natin yung mga iba't ibang practices na actually pwede siyang magbigay impact on how to be a good steward of creation. Maaring kayo rin po ay may sariling karanasan. That more than being affected to the headlines, we must not forget that we are also called, not by the headlines, but called by God to respond to the problem of our country, of the earth na pinagkatiwala niya sa atin. Our support to plastic-free UMC, yung pag-conserve ng water and energy by planting trees, yung proper way of disposing garbages, at ang matinding pakikiisa natin sa pamamagitan ng ating panalangin para mabigyang hustisya ang katiwalian sa ating bansa. Na nakita naman po natin, nabanggit nga po nila Pastor kahapon, na pinag-uusapan nila, yung kalikasan pa mismo ang nagsiwalat ng kanilang corruption. Yung mga bagay na yon, makita po natin siyang mahalagang bagay at parte ng ating buhay. Well, actually po, there were many things pa beyond those. Kung paano tayo magiging good steward. And beyond that, we are called to affirm one another, even the natural creation, that the present sufferings couldn't compare to the future glory that is coming. Romans 8:18. And that how should we foresee the purpose we have, which is to stay connected with the creation. Again, to live in purpose with hope. And to be a good steward of all we have. And Jesus will be surely pleased to call us, my child, you are faithful and a good steward. As we end this stewardship month, I would like to remind all of us that being a good steward is not limited to its month. Hindi lang po yan tuwing buwan ng August. Kasi po ito ay lifelong journey natin bilang andito tayo sa lupa at tinatawag tayong katiwala ng Panginoon. Again, let us claim that in our lives, we once called a good and faithful steward. In Jesus' name, and the praise and glory to Him. Amen and amen.